oras po kayo gumigising niyan? Ang gising ko pag mga hindi pare-pares, minsan alas 2 ng madaling araw. po. Kahit puyat, bakit niyo po ginagawa para sa... Para po na sa mga anak ko, sa mga pa-suporta ko sa mga pag-aaral ng mga anak ko. Saka na sa bahay, gastusin. Mahirap po. Init at ulan po ang kalaban namin. Wala po kami pipiling araw. Ilang oras po ang duty niyo? 8 oras po. Bakit niyo po ginagawa yun? Para po sa pamilya. Para po sa mga anak ko po. Dalawa yung trabaho ko, di ba? Anong oras nang pasok mo sa, sa security? Oh, security 6 to 6. 6 to 6. Tapos after doon, may ganito ka pa extra, eto. Extra, pagkatapos po ng duty, pagpauwi na ako, Oo. ito. Oh, after duty, eto ka naman. Opo, hanggang 11 to 12. Kumusta yung tulog at pahinga mo? Okay lang naman po yun. Mga 2 to 3 hours, okay na po yun. Bakit mo ginagawa yung sakripisyo? Wala naman pong ibang dahilan kundi sa ating sa pamilya, sa mga anak. Mahirap po ang ginagawa nyo, di ba? Para kanino nyo po ba ginagawa? Para sa mga anak ko. Para makatapos sila ng pag-aaral. Anong trabaho nyo po dito? Utility po. Ayun, Bale po Manila alas pa. 4, alas 5 nagising na. Bakit nyo po ginagawa ito? Para saan po? Bakit? Sa pamilya din po tayo. Para makatapos yung mga bata. Kahanga-hanga, kapatid na June, yung napanood natin, yung Opo. pagsisikap ng mga tatay na yun ay ginagawa nila para sa kanilang pamilya, di ba? At palagay ko, nakaka-relate yung ating mga kapwa-tatay dun sa napanood nila. Kasi talagang ang mga tatay, mapagmahal yan, di ba? Opo. Sa kanilang pamilya. Mahirap po talaga ang maging tatay at mabigat po ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng mga tatay. Kapatid na June, bakit ba dapat at tama lang na ang mga tatay na kagaya natin ay maging masikap at maging responsable para sa kapakanan ng kanilang pamilya? Ganito po ang sagot na atin pong mababasa. Dito po sa unang Timoteo 5, ang talata po ay 8. Ngunit sino mang hindi sumusustento sa sarili niyang mga kamag-anak kapag sila'y nangangailangan, at lalo na sa sarili niyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalatayang Kristiyano. Masahol pa siya sa isang pagano. Napakalinaw po na pananagutan ng isang ama na sustentuhan ang kanyang pamilya. At kung hindi niya po yun gagawin, ayon po sa Biblia, ay tumalikod na siya sa pananampalatayang Kristiyano. Hindi mabuti yun, na ang isang tao, tinatalikuran niya yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, di ba? Hindi makabubuti yun sa kanyang pamilya. Ngayon, ano ang tawag ng Biblia doon sa mga tatay o mga ama na hindi sumusustento sa kanyang pamilya? Ganito po naman ang sagot ng apostol na si Pablo sa ganun din pong talata, unang Timoteo 5:8, sa isang salin po ng Biblia, ay ganito po ang ating mababasa. Ang sino mang pabaya sa kanyang mga kamag-anakan, lalo na sa kanyang mga kasambahay, ay tumalikod na sa pananampalataya. Ang tawag po ng Biblia, mga kaibigan at mga kababayan, sa tatay na hindi po sinusustentuhan ang kanyang pamilya, ay pabaya. Hindi mabuti yun, At kapag ka po pinabayaan ng isang tatay ang kanyang pamilya, itinuturing po ng Diyos yun na pagtalikod sa pananampalataya. Isipin mo, kapatid na June, ganun ang magiging impresyon ng kanilang mga anak. Di ba? Kapag yung kanilang tatay, pabaya, di ba? Hindi mabuti yun sa imahe ng kanilang tatay, di ba? Hindi lang po sa imahe ng kanilang tatay, kundi hindi magiging mabuti para po sa kanilang sambahayan. Ganun kasama, di ba? Kapag naging pabaya ang ama ng sambahayan. Opo, at ganun po kalaki ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng isang ama ng pamilya. Oo. Ngayon, ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay, papaano masusustentuhan ng isang tatay yung maraming pangangailangan? Kasi marami yan yung maraming pangangailangan ng kanyang sambahayan. Ganito po ang dapat niyang gawin na atin pong mababasa na itinuro ni Apostol Pablo sa Efeso 4:28. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan.
mga ginigiliw po naming kaibigan at mga taga-subaybay para po magawa ng isang ama ng pamilya ang pagsustento sa pangangailangan ng kanyang sambahayan, ay kailangan po na siya ay magtrabaho. Pero hindi po kung ano-anong trabaho, Uri ng kapatid trabaho. na Dindo. Ayon po sa pagtuturo ng Biblia, dapat po ang trabaho ay marangal. Kaya dapat na matiyak muna ng isang lulusong sa buhay may asawa, hindi lang yung siya ay nasa tamang edad. Kasi Opo. yun ang karaniwang nagiging batayan ng iba. Kaya dapat na siyang mag-asawa, nasa edad na siya. Pero hindi lang nasa edad, kundi dapat nasa ano rin siya, nasa Nasa kapasidad. kapasidad. Di ba? Opo. Sapagkat ang gagampanan niya, hindi na yung sarili lang niya ang kanyang susustentuhan. Susustentuhan niya yung kanyang magiging kabiyak. Susustentuhan niya yung kanyang magiging anak. Kung ilan mang mga anak ang ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Lahat yun, kailangan niya masustentuhan ay kung walang trabaho. Ngayon ay alamin naman natin, ano-ano ba ang kailangang maiprovide o maipagkaloob ng isang tatay, kaya nga kailangan siya may trabaho o hanap buhay. Siyempre, basic needs, ano po, yung pangunahin na kinakailangan po ng tao para mag-survive o mabuhay sa mundo, yun pong food, clothing, at shelter. Yun Yan. pong pagkain, pananamit, Napakahalaga at yan. yun pong tahanan na Yan. kanilang matutuluyan. Meron pa, kapatid na June, na iba pang mga mahalagang pangangailangan ng Opo, pamilya. tama po yun. Oo. Kasi yung food, shelter, clothing, yun Basic. po basics lang Oo. po yun. Pero bukod po ron, marami pang mga pangangailangan. Halimbawa po, healthcare. Yan, oo. Pangangailangan po tungkol sa kalusugan. Hindi po naiiwasan. May nagkakasakit sa sambahayan. Kailangan po ng pagpapagamot, pagpapacheck up. Kailangan po ng regular monitoring ng kalusugan. Kailangan din po ng emergency funds para sa mga dagliang pangangailangan. Di po ba? Ganon din po, kailangan din ng, ito mahalaga po sa panahon natin, yun Yan. pong edukasyon Yan, oo. ng mga anak. Kasi Kailangan pong mai-provide yun. Ngayon, ang pagpapaaral hindi basta-basta. Ng lahat po ng yan, kapatid na Dindo, mga ginigiliw po naming mga manonood, ay nakaatang sa balikat ng ama ng isang sambahayan. Kaya sa panig po ng mga kadalagahan, Yan, oo. talakayin po natin kasi baka may sumusubaybay po sa atin na mga dalaga. Dapat po pinag-aaralang mabuti ng isang dalaga kung sino yung nanliligaw po sa kanya. Oo, oy, mga nasa kadalagahan, makinig kayo mabuti sa sinasabi ng Tatay June. Opo, Pakituloy po. tinitignan po nung isang dalaga kung yung bang nanliligaw sa kanya ay responsable. Meron bang kakayahang itaguyod yung kanila pong magiging pamilya pagdating po ng panahon. Paano kung sabihin na, halimbawa, pogi naman kasi. Di ba, kagaya ninyo, kapatid na June. Pero ang tanong po, yun po bang kapugian, mga ginigiliw naming taga-subaybay? Pwede po bang ipambayad yun kay Judith? Kilala niyo ba si Judith, kapatid na Dindo? Yung due date. Sinasabi na iba. Kuryente? Problema Di po ba? lagi ng mga misis yan eh. Di ba? Kapag responsable at masipag ang tatay, kapatid na June, siya na ang pinakapogi sa balat ng lupa sa paningin ng kanyang may bahay at ng kanyang mga anak. Ngayon, bukod po sa kapatid na June, yung pagpo-provide ng basic needs, inisa-isa natin kanina, at iba pang mga pangailangan, ano ba ang dapat na pagsikapang magawa ng isang ama habang bata pa ang kanyang anak? Ganito po ang itinuturo ng apostol na si Pablo na dapat pang matugunan ng mga magulang, lalo na po ng isang ama para sa kanyang mga anak. Mababasa po natin ang nakasulat sa 2 Korinto 12 at ang talata po ay 14. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Hindi lamang po ang pananagutan ng ama ng sambahayan ay ang tugunan ng pangangailangan ng kanyang pamilya o sustentuhan ang mga material na pangangailangan, kundi ayon po sa itinuturo ng mga apostol, pananagutan po ng mga magulang na ipagtipon ang kanilang mga anak para po sa kanilang kinabukasan. Kapatid na June, ano-ano ba yung mga inihahanda ng mga ama, ng responsableng ama, bilang pag-iimpok para sa kanilang mga anak? Sa kasalukuyan po, maraming paraan ng paghahanda para sa kinabukasan bukod dun sa tradisyonal na pag-iimpok. Halimbawa po, nagtatabi talaga siya ng halaga doon sa bangko o kung saan man para po sa kanyang pamilya, para may magamit po sila sa dagliang pangangailangan. Halimbawa sa pagkakasakit,
pagka po biglang nagkaroon ng mga kalamidad, ano po. Pero bukod po ron, meron pa pong mga, halimbawa, mga life insurance po Yan, oo. na binibili ng magulang para po sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngayon po, meron na ring mga educational plan Yan. para habang yung magulang ay kumikita, habang yung ama ng sambahayan ay meron pong trabaho, nagagawa na niya na ipaghanda yung para po sa pag-aaral ng kanyang mga anak sa hinaharap po na panahon. Ngayon, ang lahat po ng ito, mga ginigiliw naming mga kaibigan, mga taga-subaybay, hindi po matutugunan ng isang ama kung siya po ay pabaya, kung siya po ay irresponsable. Kaya nga ang aral po na itinuturo ng mga apostol, dapat pong ang bawat ama, ang bawat tatay ay magtrabaho ng marangal. Kaya mga kaibigan, alam nyo, kahanga-hanga ang mga tatay na kahit mahirap lang ang buhay, pero ginagawa ang lahat ng pagsisikap para maibigay ang pangangailangan ng pamilya at mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak at maipag-impok, sabi nga kanina, maipag-impok sila para sa kanilang kinabukasan. Ngayon, bago po natin ituloy ang pagtalakay, meron po kami ipapapanood sa inyo. Isang maikling kwento lang po ng isang tatay na nagsikap para sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Narito po siya. Paano po yung naging buhay niyo po noon? Napakasakit po na wala ka ng ama na sumusuporta sa iyo, na lumaki ka sa mga kamag-anak, mayroon kang gustong bilhin, hingin, di maibigay dahil sa walang kang ama. Nung nagsisimula po kayo sa pamilya niyo, ano po ang, kumbaga, hanap buhay po ninyo noon? Paano po kayo nagsimula? Sa simula, talaga nagsimula po ako ng maliit. Talagang mahirap sa simula. Dumaan kami sa matindi na kahirapan. Kaya ang laging itinuturo sa amin ng mga nakadestino, ng mga ministro, lagi kaming magpapanata, humingi ng tulong sa Diyos. Kasi ayaw ko po na yung nararanasan ng kami bata, mararanasan sa pamilya ko. At sa patuloy po naming pagpapanata sa awa ng Diyos, pinagkaloob naman po niya ang tagumpay. Ayan po. Ano po yung mga naaalala nyo na, kumbaga, masayang parte ng pagiging good provider po? Ang amin pong kaligayahan na naituro sa aking pamilya, yung pananampalataya po. Pagtatalaga sa paglilingkod. Doon po kami naging masaya. Paano nyo po nababalanse yung oras nyo po sa trabaho tsaka yung oras nyo po sa pamilya po ninyo? Trabaho po kasi, may oras naman po yun eh. Yun, halimbawa, ang pasok mo 8 a.m. hanggang 5 a.m. Di yung pamilya mo, pagdating mo sa bahay, pamilya. Katapos, sasama mo pamilya mo, dadalo kayo ng gawain. O di, sama-sama na po kayo. Na may banding na, nakagawa pa po ng kabanalan. Bilang head of the family po, Ka Wilson, ano po yung goal nyo para sa pamilya po ninyo? Pambiling ko po sa pamilya ko, lagi lang magtiwala sa Diyos. Ano man ang hirap na ating mararanasan, huwag tayong hihiwalay. Manatili tayo sa kasiglahan, paglilingkod, at laging magtiwala sa Panginoong Diyos. Kung napansin po ninyo, kapatid na Dindo, at kung napansin din po ng ating mga taga-subaybay, talagang hindi po biro at hindi po maliit na pananagutan ang pagiging ama, gaya po ng isinalaysay ng kapatid na Wilson sa kasaysayan po niya at ng kanyang pagpapamilya. Sapagkat hindi lamang po ang dapat matugunan ng isang tatay o ng isang ama, yung pagsustento sa mga material needs po ng kanyang pamilya. Ngayon, kapatid na June, matangis sa material needs. Ano pa ba ang dapat na matiyak na mai-provide ng isang ama o ng isang tatay para sa kanyang pamilya?
Pakinggan po ito, lalo na ng mga tatay o ng mga ama ng sambahayan. Ganito po ang sagot ng Apostol Pablo na atin pong mababasa sa Efeso 6, ang talatay 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Dapat pong maunawaan ng mga magulang, lalo na po ng ama ng sambahayan, na nananagot po tayo bilang mga tatay na palakihin po natin ang ating mga anak sa tuntunin at aral ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya maliban po dun sa material provisions na dapat pong ipagkaloob ng isang tatay para sa kanyang pamilya, dapat din pong maipagkaloob ng isang tatay, higit sa lahat, ang pinakamahalaga po, yung spiritual provisions. Yan, oo. Yun pong paggabay sa kanyang pamilya sa pagsunod po sa mga tuntunin at aral ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya, hindi po komo nagtatrabaho, abala sa paghahanap buhay, ay mawawalan na po ng panahon para ituro sa kanilang mga anak yung tamang asal o pag-uugali, yung moralidad, higit po sa lahat, yung pananampalatayang nakabatay sa mga aral at utos ng Panginoon Yan, Diyos. oo. Kaya alam nyo, mga kaibigan, napakapalad po ng mga tatay na Iglesia ni Cristo. Dahil hindi po sila lang ng kanilang may bahay ang nagtuturo ng mga aral po ng Panginoon Diyos sa kanilang mga anak. Sapagkat meron po kaming pamamahala sa Iglesia, sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan para tulungan po kami na maturuan ng aming mga anak at mahubog sa pagsunod sa mga aral ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang mga halimbawa niya, kapatid na June, na nagtuturo sa ating mga anak ang pamamahala sa Iglesia? Pangunahin na po ang pagsamba ng kabataan. Ayan, oo. Na doon po ay dumadalo ang mga kabataang Iglesia ni Cristo, Ayan. maliliit na mga bata, at doon po tinuturuan sila ng mga aral ng atin pong Ayan, Panginoon parang, Diyos. oo. Bukod po riyan ay meron pang iba't ibang mga kapisanang pansambahayan. Gaya po ng kapisanang buklod para sa mga mag-asawa. Yan, oo. Meron pong kapisanang Kadiwa, kadiwa, oo. para po naman sa mga kabinataan at kadalagahan na 18 taong gulang pataas. Hanggat wala pang asawa. Meron din pong kapisanang binhi Oo. na kinabibilangan naman po ng mga 12 taong gulang na Yan. nabautismuhan hanggang 17 taong gulang. Oo. At hindi lang yan, no, kapatid na June. Maging kapag yung ating mga anak o mga kabataang Iglesia ni Cristo nasa paaralan, meron din silang kinaaniban na samahan doon, di ba? Ang CBI po, Yan, o oo. Christian Brotherhood International. Yan. Na yan naman po ang samahan ng mga mag-aaral, Yan. ng mga estudyante. May nangunguna doon di ba? Yung Meron po. Pangulo ng CBI, kung saang chapter man sila kabilang. Opo. Anong ginagawa nila doon? Pangunahin po, ine-encourage ang atin pong mga anak na nagsisipag-aral na pagbutihin ang kanilang mga pag-aaral. Ituon nila ang kanilang konsentrasyon sa kanilang edukasyon sapagkat yung kanila pong edad na ganon, talagang dapat sila ay nakatuon ng pansin sa kanila pong mga pag-aaral. Ayan. At meron pang mga activity, kapatid na June, na pampamilya, yung mga kagaya ng sports activities na inilulunsad ng Ng mga Christian family organizations po. Yan, Yan ang oo. mga kapisanang pansambahayan Oo, po. Hindi lang po sports activities po. Meron pong mga literary, musical activities Ayan, po. oo. Mga aktibidad po na may kinalaman sa sining at kultura at iba't iba pa pong mga aktibidad. Hindi lang po yan. Meron pa po tayong tinatawag na Iglesia ni Cristo Family Hour. Yan, oo. Na yan po ay inilunsad ng atin pong pamamahala na nagiging pamamaraan para po ang mga miyembro ng pamilya ay magkasama-sama at magamit din po iyon na pagkakataon na maturuan ang mga anak tungkol po sa pagsunod sa mga tuntunin at sa mga aral po ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na June, bakit po mahalaga na maturuan ng mga tatay ang kanilang mga anak tungkol sa mga tuntunin at aral ng ating Panginoon Diyos, lalo na po sa panahon natin ngayon? Napakahalaga po na pakinggan itong mabuti, lalo na ng mga ama ng sambahayan, sapagkat sa panahon po natin ay aplikable po ito lalo para po sa atin. Oo. Ganito po ang sagot na ating mababasa dito po sa aklat ng Josue, 24, ang talata po ay 15. Ngunit kung ayaw ninyong sambahin ang Panginoon, kung gayoy mamili na kayo ngayon, sasambahin ba ninyo ang gayon ding mga Diyos-Diyusan na sinamba ng inyong mga ninuno? O yayamang nananahan kayo sa lupain
na minsang pag-aari ng mga Amoreo, siguro ay sasambahin ninyo ang kanilang mga Diyos. Hindi ko gagawin yon. Ako at ang aking pamilya ay sasamba at susunod sa Panginoon. Ang binasa po natin ay ang matibay na paninindigan ng isang lingkod ng Diyos na ama o tatay ng sambahayan. Ayon po sa kanya, siya at ang kanyang pamilya ay sasamba at susunod sa Panginoon. Bakit po kaya naging ganon ang kanyang paninindigan? Sapagkat noon pong panahon nila ay talamak po ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyusan. Napaliligiran po sila noon ng mga taong ang sinasamba ay hindi naman po ang tunay na Diyos. Yan ang sitwasyon nila noon. Pero nakakatulad ba yan ng atin pong sitwasyon ngayon? Kung atin pong titignan at pag-aaralan ng ating kalagayan ay napaliligiran din tayo ngayon ng mga tao na hindi naman sumasamba sa tunay na Diyos. At ang iba nga po, ayaw nang kumilala na mayroon pong tunay na Diyos. Napakasama nun, ano? At bukod pa po riyan, idagdag pa po natin ang maraming mga bagay na maaari pong maka-impluwensya sa ating pamilya. Halimbawa po, yung mga masasamang isipan, mga masasamang gawain na karaniwan na po na nakikita sa internet o kaya po nakikita sa social media. Yan, oo. Pero sa ganang isang tatay at ng kanyang pamilya na naturuan po ng kahalagahan ng mga aral ng Panginoon Diyos, anuman ang mangyari, anuman po ang maging sitwasyon ng paligid, siya at ang kanya pong buong pamilya ay sasamba at susunod po sa Panginoon Diyos. Napakapalad po ng isang pamilya na ang ama o tatay ay matiyaga. Hindi lamang sa pagpo-provide po ng pangangailangan ng pamilya, kundi higit po sa lahat ay matiyaga sa pagtuturo ng mga aral at tuntunin ng Panginoon Diyos sa kanyang pamilya. Sa mga nanonood po sa amin na ganito po ang katangian ng inyong tatay o ng ama ng inyong pamilya, ito po ay dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon Diyos. At sa episode nga po na ito, kinikilala po natin ang pagsisikap ng mga ama para po sa kanilang pamilya. Maraming salamat sa pagiging mabait at isang mabuting tatay para po sa amin. Dahil nakakaranas po kami ng buong pamilya po kami. Lahat po kami ay nasa pagtupad po palagi. Kaya ayun, papasalamat po ako sa kanya. Salamat sa papa ko kasi lagi siyang nandyan kapag kailangan ko siya. Sinusuportahan niya ako, kami ng pamilya ko. And kahit naman, okay sa akin, okay lang kahit kahit hindi niya masyado alam kung paano i-show yung pagmamahal. Kasi kahit saan mo tingnan, mahal ka pa rin ng tatay mo. Kahit hindi niya sabihin, kahit hindi niya ganun ipakita sa'yo, mararamdaman mo. Thank you na lang po ulit. Kasi, ang dami niya pong sakripisyo sa amin. So, gusto ko ulit mag-thank you. Gusto ko sobrang magpasalamat sa kanya kasi sobrang grabe din yung pagsasakripisyo niya para sa amin. At sana balang araw masuklian ko po yun. Sana mabigyan ko siya ng karangalan. Sa mga may bahay na nanonood sa amin ngayon, matanong ninyo sa inyong sarili, kailan po ninyo huling sinabi yung thank you sa inyong mga mister dahil sa kanilang pagsisikap? At sa inyo na mga kabataan, mga anak na nanonood ngayon, sapagkat nakikita nyo naman yung pagsisikap ng inyong mga magulang, lalo na ng inyong tatay, kailan nyo sila huling niyakap at sinabi sa kanila na salamat po tatay? Kailan nyo sasabihin yun? Kung hindi na kayo makilala dahil sa kanilang katandaan, hindi na kayo makita sapagkat lumabo na ang kanilang mga mata, o kaya hindi na kayo marinig dahil sa napinsala na yung kanilang pandinig dahil sa kanilang katandaan, siguro ngayon, kalapit ninyo siguro sa panonood ang inyong mga tatay. Ipadama ninyo yung inyong matinding pagpapasalamat sa kanilang pagsisikap. Sana po ay muling nakatulong sa inyo ang ginawa po naming pagtalakay ngayon. Pero bago lamang po tayo matapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Amen. Muli mong kinasangkapan po ang palatuntunang ito para maibahagi po namin sa aming kapwa ang iyong mga kalooban. Amen. Mga kalooban mo na gagabay sa bawat isa upang magkaroon
ng masaya at payapang pamumuhay. Amen. Basbasan mo po ang mga ama ng bawat sambahayan. Ipagkaloob mo po sa kanilang pag-iingat sa araw-araw. Amen. Upang sa kanilang pagsisikap para sa kanilang pamilya, maipagkaloob mo po ang mga biyayang kanilang kailangan araw-araw. Amen. Para makapamuhay sila ng marangal sa ilalim po ng iyong mga biyaya, sa ilalim ng iyong mga pag-iingat. Amen. Higit po sa lahat, hinihiling po namin, magkasama-sama na po kami sa tunay na paglilingkod po sa iyo upang mabigyan ka po namin ng kasiyahan. Amen. Panginoong Hesukristo, muli mo po sana kaming ilapit at ipamagitan sa Panginoong Diyos upang kamtin po namin ang aming mga kahilingan. Amen. O Ama, higit pong pagpalain ang pamamahala sa banal mo pong iglesia upang kami po ay lubos na maihanda sa nalalapit po naming pagkakamit ng kaligtasan. Ang lahat ng ito, magalang po naming hinihiling sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.